Nasabat ng pinagsanib na puwersa ng pamahalaan ang mga smuggled agricultural products mula China, gaya ng sibuyas at frozen na isda. Dahil hindi ito dumaan sa regulasyon, posibleng delikado ito sa kalusugan ng consumers kung umabot ang mga produkto sa mga palengke. Ang balitang A to Z, hatid ni Ace Cruz. Ganyang karaming kahon ng misdeclared agricultural products ang tumambad sa mga opisyal ng Bureau of Customs at ng Department of Agriculture sa Port of Manila nang buksan ang 6 na container vans mula China. Pag-aari ng 2 consignee ang mga kargamento na katumbas na higit 34 million pesos. Ilan lamang ito sa mga unang ideklara ng 2 consignee na nagpadala ng mga shipment na ito. Itong mga Chinese noodles at iba pang mga Chinese products. Pero nang buksan ng mga otoridad ang mga containers, itong tumambad sa kanila kahon-kahon na mga frozen na isda. Ito yung mackerel. Bukod sa frozen na isda, may smuggled din na puti at pulang sibuyas. Suspetsya ng DA, konektado ito sa iba pang nasabat nilang smuggled na sibuyas na umabot na sa ilang mga palengke. China lahat, kaya magre-risk assessment tayo sa mga galing sa China. Kung kailangan lahat, buksan lahat ng container galing China, gagawin natin yon para siguradong wala na makalusot. As of July 2025, umabot na sa 18 companies ang na-blacklist ng DA dahil sa smuggling. Meron kami pinapahold ng 59 containers na nasa Subic ngayon. So malaki-laki yun. Ayon naman sa Department of Health o DOH, lubhang delikado sakaling makaabot ang smuggled agri-products sa mga consumer. Well, we're not sure. Yun ang problema because they did not go through the regulation of food and drug. Kailangan niyo pong mag-secure ng license to operate as importer or distributor sa Food and Drug Administration. And hindi po tumitigil yun doon. Kailangan niyo rin pong kumuha ng permit para po doon sa individual na produkto niyo na ibebenta. Kumuha na ng samples ang Food and Drug Administration o FDA para isailalim sa test ang mga nakumpiskang smuggled agri-products. Ayon sa DA, posibleng i-donate ang agri-products na ito sakaling lumabas sa standard test na fit for consumption. Naharap naman sa patong-patong na kasong 2 may-ari ng shipments dahil sa paglabag sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.